iPhone 15 Pro Max, kabahan ka na. Dahil nasa kamay ko na dito ang isa sa mga malalakas, ang pinakamalakas dito na gaming phone na merong not just 16 gig RAM, but 26 gig of RAM. Pwede mo rin gawing computer ito. Eto nga ang Red Magic 9 Pro, ang pinakamabilis sa lahat dito ng cellphone. At guys, sobrang dami na mga in-improve nila sa unit na ito. Kaya naman, sisimulan na natin i-review ito. Unboxing muna tayo dito guys para makita nyo yung laman niya. At dito makikita nyo na rainbow talaga dito yung pagkakaprint dito ng logo dito ng Red Magic. Na bukod sa may pin itong kasama, may kasama rin itong libreng case at ang kanyang warranty card. Eto nga pala guys yung clear case na free niya dito. Eto na guys ang phone itself, pero mamaya natin i-check yan. Dahil meron nga pala itong phone na ito na 80 watts fast charger. Eto guys yung style ng kanyang charger dito para magkaroon kayo dito ng idea, at syempre Type-C na rin siya guys dito. At end-to-end point na rin dito yung kanyang cord dito. Syempre Type-C na yan, no? At syempre ipakita na natin dito ang ating bago ditong gaming phone, ang Red Magic 9 Pro. Wow, napakaganda dito guys. Sa likod pa lang guys, makikita mo dito na made of glass talaga siya. Kapag naman nilagay natin dito yung case, ganito ang magiging itsura niyan. Nagkaroon siya dito ng additional protection. Wow! I-check muna natin dito yung sides niya guys bago tayo dito pumunta sa full specification niya. Dito sa taas nandito yung kanyang 3.5mm jack, speaker, mic hole, at syempre ang kanyang IR na pwede ka dito mag-install ng application na remote. At pwede mong gamitin yung cellphone mo para i-turn off yung TV. Basta support ng application. Sa bottom niya naman nandito yung kanyang speaker, Type-C slot for charging, mic hole ulit, at yung kanyang SIM card tray. Sa left side dito ay makikita natin ang kanyang 520Hz na shoulder trigger na sobrang accurate. Nandito rin yung vent niya dito sa fan, volume rock, power button, game mode switch, at mic hole na naman. Kagaya ng dati, meron pa rin itong tatlong mic hole for better sound pickup pag nagre-record ka. Let's talk about the design. Kung mapapansin nyo guys ay talaga namang nagbago na dito ang kanyang disenyo. Pero may nagbago dito sa likod niya. Kung mapapansin nyo guys, flat na flat, as in flat. Dahil yung camera niya guys dito ay nakabaon na. No more camera bump. Ito yung isa sa mga pinokusan dito ni Red Magic, ang pagde-develop nila dito ng flat na camera, which is meron pa additional information dito mamaya. Full specification na tayo dito guys para may idea na kayo dito kung gaano kalakas ang phone na ito. Dahil once more guys, nag-evolve na naman dito ang processor na ito. Gumagamit na ito ng Snapdragon 8 Gen 3 na meron pa rin ditong LPDDR5X plus UFC 4.0. Ang isa sa nagustuhan ko dito guys, dahil binago na nila dito yung fan niya dito ng RGB, dahil pwede mo na pala itong i-customize. May bagong animation dito ng RGB fan niya dito. At the same time, pwede mo i-customize dito yung colors. At hindi lang yun, dahil sa nagdagdag na naman sila dito ng RGB light, pati yung shoulder trigger, meron na rin umiilaw na guys. At syempre, yung number 9 sa likod, mas madami na namang LED ito. Pero guys, nabilib talaga ako dito sa fan niya dahil sa customizable na dito yung animation dito ng LED niya. At the same time yung colors. Upgraded na rin ito dahil sa gumagamit ito ng ICE 3.0 cooling system with a larger heat dissipation surface. OS 9.0 system na dito ang Red Magic natin. At ito maganda dito guys dahil yung battery niya tumaas from 6,000 mAh naging 6,500 mAh na. At meron nga pala itong 6.8 inches full AMOLED display na meron ditong 120Hz. Tamang-tama lang dito yung needs ng kanyang brightness sa labas. Kitang-kita mo pa rin. May dinagdag din sila dito na NFC yung IR niya. Yes guys, nag-upgrade na naman sila dito. May bagong skin dito si Mora na may 4 na language sila ditong dinagdag. Upgraded na naman dito yung kanyang speaker. Dahil guys, mas in-enhance nila dito yung dual stereo speaker niya. Bahala na kayong makinig dahil ito nga lang yung sample natin. Kagaya na sinabi natin dito, 520Hz pa rin dito yung shoulder trigger niya. Pero guys, dual axis linear motor na yung nilagay nila dyan. Kaya naman random mo yung pagkiklik mo dito. May kaunting vibration. Let's talk about sa game mode niya dito. Once na ini-slide mo yan guys, mabibigyan ka na naman dito ng better performance ng phone mo.
At pwede mo rin i-activate na dito yung left and right dito na shoulder trigger niya na napakadali lang ditong i-activate at ramdam na ramdam mo dito yung bago niya ditong motor. At guys, yung nakuha pala natin ditong variant ay meron ditong 16 GB of RAM na meron ditong 512 GB. Pero syempre, expandable yan guys up to 10 GB. Kaya naman, masasabi natin dito nasa 26 GB in total na rin ito. Under display camera pa rin ito. Pero guys, medyo nagbago konti. May kaunting pagka-enhance ngayon kumpara dati. Na magpapakita ako dito ng sample ng kanyang front cam at kayo nang humusga. Okay lang din pag tamang light lang. Huwag ka lang pupunta sa maliwanag. Walang problema sa video niya. Ito. Ayan. Nag-iiba. Pag lumihis na naman tayo, nag-iiba. Pero pag tamang light lang talaga, sakto lang. Ayan. Medyo nag-improve konti yung camera niya kumpara sa dati. Kita nyo naman guys, medyo nagkaroon siya dito ng kaunting improvement. Huwag mo lang itapat dito sa light. Let's talk about sa likod niya dahil sa flat na to, as in flat. May tatlo siya ditong camera, ang 50MP at 2MP. At wala ng camera bump. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lang ito yung binago nila dito guys. Look at the design, napakaganda. Parang yung fan niya dito parang camera pero hindi. Dahil sa camera guys, nagdagdag na rin sila dito ng bago. Dahil meron na rin itong anti-shake mode. Or yung sabihin na lang natin ditong action mode. Na ang purpose nito guys ay maging stable dito yung pagkuha mo dito ng video. At sinubukan natin ditong maglakad habang nagbi-video. At ito yung una nating kuha dito guys. So ganito siya kapag hindi naka-on dito yung anti-shake mode niya. Pag naglalakad ako dito, medyo random yung bawat takbang. Parang ganyan. Yan, walking test muna tayo dito para makita yung anti-shake niya. Naka-off pa yung anti-shake niya. Tapos subukan naman natin ngayon kung naka-on dito yung anti-shake niya. Kaya mabuti na lang nag-improve na rin ito at nilagyan na rin nila dito ng anti-shake. Ngayon, ito naman yung kanyang video test kapag naka-on na dito yung anti-shake niya. At kung mapansin nyo guys, mas stable siya kumpara kanina na naglalakad tayo. Tapos napakaganda pa ng camera. Gaming test naman tayo dito guys. Dahil nagsubok tayo dito ng tatlo ditong laro na medyo mabibigat talaga. Isa itong Asphalt 9 sa nilaro natin dito guys at tignan nyo naman yung kulay niya. Dito pa lang napakaganda ng display na. Yung graphics napaka solid. Kung papansin ninyo, smooth na smooth yung gameplay natin dito at hindi natin nakikitaan dito ng pagkalag. At the same time kapag naglalaro rin tayo dito, ino-on ko na rin dito yung ating fan. Ngayon isinunod ko naman dito ang pinakamabigat dito na Genshin Impact. Yes guys, pumunta muna ako dito sa setting dito ng Genshin Impact at ang ginawa ko, hinanap ko dito yung graphics upang i-max lahat dito ng setting dito. Max graphics talaga. Talagang bugbog sarado dito yung phone guys. Pero kung papansinin niyo habang nag-movement tayo dito guys, grabe. Solid, wala. 60 frames per seconds na yan. Pero tignan nyo naman, sobrang smooth. Wala ko nakikita dito na pagka-delay sa movement ko. Kitang-kita natin yung bawat details dito sa graphics niya. Syempre guys, sinubukan ko na rin siya dito sa Mobile Legends na hinay setting ko pa talaga. Napakaganda dito ng kulay dito ng graphics niya. At nga pala, naka-ultra mode na ito, the highest setting dito sa Mobile Legends at walang frame drop, sobrang accurate kapag pinipindot mo. Hindi ka na matatalo guys sa Mobile Legends kapag ito yung phone mo. Sobrang accurate. Nga pala, i-on ko dito yung sound para marinig nyo naman dito. Sinubukan ko na rin siya dito sa Antutu benchmark na which is eto yung magsisilbing daan para makita natin kung gaano kalakas ang phone na ito. At sa dami ng pinrasis niya dito guys, in the end, nakakuha nga ito guys ng napakagandang score. Tumataginting lang naman dito na 2.1 million mahigit. Na ito na ang pinakamataas na record dito sa Antutu benchmark. 99% na yan guys. Kung ikukumpara natin sa iPhone, oh my god, talo ang iPhone. Mukhang ito na talaga yung legit na iPhone killer. Talo ang iPhone sa lakas ng Red Magic. The number one gaming phone for this time. At mag-iwan nga pala tayo dito ng link dito sa description sa mga gusto mag-avail niyan. But first, may additional information pa tayo dito. Kaya hindi pa natatapos ang review natin guys. Dahil sa dami ng nilaro natin dito at nag-stress test pa tayo dito, bumagsak ang kanyang battery life at chinarge ko siya. Nga pala pag chinarge mo nga pala itong Red Magic 9 Pro ay umiilaw din siya guys. Sumasabay yung mga LED light niya. Nasa 7 minutes na tayo dito at tignan nyo naman 51% na agad. Pagdating natin dito sa 13 minutes mahigit, chinek ko ulit siya dito at tignan nyo naman 67%.
Nasa 21 minutes na tayo dito at 83% na rin dito yung red magic. At finally guys, nasa 30 minutes mahigit na tayo dito at tignan nyo naman, 99% na dito yung red magic. Almost 100% na. Ganun kabilis mag-charge yan. Dito sa kanyang game center, almost halos lahat ng kailangan mo malaman nandito na guys. Kung gaano kainit dito yung GPU niya, processor niya, pwede ka rin dito magsalpak dito ng X-controller, Bluetooth mouse, na which is nasabi natin dito na parang computer. At pwede ka rin dito mag-screencasting para mas better dito yung view. Kaya sabi ko parang computer talaga eh. Lahat ng mga option na pwede mag-improve sa gaming experience mo nandito na. Pero real talk guys, napakaganda nga pala dito ng kanyang LED. At syempre bago natin tapusin ang video na to ay mag-iiwan tayo dito ng link dito sa description below para makapag-avail ka na rin ng ganitong product. Grabe, masasabi kong mas malaki ang improvement nila ngayon. At syempre bago natin tapusin ang video na to ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. I-like at i-share mo na yan.